Bobet, isa yan sa pinakamasakit na trahedya na nabalita sa Pilipinas. Kasi parang nung nalaman namin yung story niya, parang yung pakiramdam lalo na bilang ina sa mga nanay, yung naudlot na pangarap, naudlot na potential, ito yung forever ka magkakaroon ng question na, what if? Ano sana siya ngayon? Opo. Sino sana siya magiging in the future? Pero para sa isang ina na katulad nun, that you're living with the pain and the tragedy and the trauma na nawalan ng isang anak habang buhay niyong dala-dala ito. Opo. So bago po natin pag-usapan yung buhay at kung sino si Bobet bilang isang magaling na basketball player, gusto ko ikwento niyo po muna sa amin kung paano yung buhay niyo sa Agusan del Sur. Tapos, ilan po yung anak ninyo? 7 po. 7. Si Bobet po ay Pangalawa po. pangalawa. Kaya number 2 po yung number niya kasi pangalawa siya. Paano niyo po i-describe si Bobet bilang isang anak? Una, lahat naman ng anak ko is mabait. Lahat naman ng anak ko is matulungin. Pero sa ugali, siya yung mas makuhaan mo ng answer po na pag may problema ako, magkakaroon ako ng answer pag magsabi ako sa kanya. Yan po. Para siyang hindi lang anak, parang kaibigan niyo na rin. Opo, parang opo. pwede niyo siyang best friend. Opo, Ganun. opo. Pero paano po siya sa mga kapatid niya? Paano niyo po Ganon siya din po. i-describe? Maalalahanin, tapos hindi lang sarili ang inuuna. Tapos pag magkakaroon po siya ng pera, income niya sa basketball, hindi talaga yan katulad ng iba na bili ako kaagad ng bagong sapatos, bagong pants, bagong t-shirt, ma'am. Kundi sinasabi niya, papadalhan kita ma ito para sa kapatid ko, ma. Bigay mo sa kanila, bilhan mo sa Jollibee, ganyan. Tapos ito, ma'am, para sa'yo, ma. Nung naano po siya sa palarong pambansa doon sa Agusan Mars, may incentive po siya sa DepEd po. Yun, nagsabi siya sa akin na, ma, ipapadala ko po tong pera sa iyo, 13,000 yon para ipapaayos mo doon sa bahay natin. Kaya yun, ginawa ko naman. Ginawa ko naman yung sabi niya. Kasi ang pera, pinapahalagahan talaga namin na kahit mawala siya, may project kami. Paano niyo po i-describe yung pamumuhay niyo sa Agusan? Ano po yung trabaho ni Mister? Kayo po? Ako po is Tubong Agusan Mars po, kung saan nakukuha si Lolong, andun po kami. Floating. Yung lolong na crocodile? Opo, opo. Floating po yung bahay namin, floating house po. Dati is isang basketball player din yung husband ko. Yung nag-asawa na kami, kahit anong hanap buhay. Pumapasok ng kahit anong trabaho? Opo, opo. Siya po ay isang tricycle driver po. Tapos ako po, nagtitinda po minsan sa kantin, sa school. Pagkatapos noon, uwi na naman ako sa bahay. Magbinta na naman ako ng kakanin, parang palagsing po yung tawag. Tapos, pagka maubos na po yun, magmamanicure po ako. Pagkatapos ng manicure ko yun, magkukuha na naman kami ng isda sa palengke. Tapos ibibinta ko. So para po maitaguyod niyo yung 7 anak ninyo, lahat ng klaseng trabaho pinapasok ninyo? Opo, opo. Pero si Bobet po, kailan niyo nakitaan ng talento sa pagbabasketball? Maliit pa sila, nagsasama sila sa husband ko na magbabasketball kasi may tempo yung husband ko. Tapos yun, sumasama sila kahit saang lugar sa Agusan del Sur po. Hanggang mga 10 or 12, 13 ganyan, nagbabasketball na po sila. Pero ang balita ko, bago pumunta si Bobet sa Maynila, sikat na siya sa Davao. Talaga? MVP na. Opo. Kahit naman, ma'am, hindi lang sa Davao, sa aming lugar, sa Agusan del Sur, talagang top 1 yung anak ko doon. Pagdating sa basketball? Pagdating sa basketball. Kasi MVP yan sa Interbarangay, MVP din sa Governor's Cup. Yung lahat ng sinalihan na malaking liga, hindi talaga yan maano na wala siyang award. Kung hindi siya MVP, magiging mythical 5 siya. Meron siya talagang kakaibang talento pagdating sa, iba yung skill niya pagdating sa basketball po. Sa basketball. Pag kinakausap niyo yung anak niyo si Bobet, sinasabi niya kung ano yung pangarap niya? Dati, yung magkakain kami sa bahay, tapos darating din yung araw na
iyang kakainin namin hindi na ganyan, ma-provide nila yung lahat ng kailangan namin sa araw-araw. Sabi ko naman na hindi naman tayong mag-ano na mayaman. Gusto ko lang maiahon na hindi hirap na kailangan yung pang-araw-araw namin na gastusin. Pero siya po yung personal na pangarap ni Bobet na kwento niya sa inyo? Opo, ma'am. Sabi niya, baka isang araw isa na akong sikat na basketballista, ma'am. Kailangan ko po yun ipakita sa lahat na kung ano yung puno daw ng papa niya, siya ang magtatapos po. Siya ang bunga. Opo. Kasi parang kumbaga, may mga ganun talaga yun. Yung naudlot na pangarap ng magulang ang nagtutuloy yung anak. Tapos talagang nagtatagumpay sila. Opo. Paano nakarating si Bobet sa Maynila? Sinabi po ng coach niya sa Davao, Mami, si Bobet, i-endorse po natin sa atin